Magandang araw po sa inyong lahat, ano? Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Marlon upang magsagawa ng home Bible study, ano po? Ayun, para makita nyo po sila, ito, ano? Iikot natin yung camera. Ayan. Andito po yung apo nilang makulit. Ayan, carbon copy ng kanyang papa. Brother Marlon, tsaka Sister Josie po, ano? Oh, ayan. Oh, nasa video ka. Ano masasabi mo? Hello, kaway. Ayan. Ayan po, ano? Kasama po yung makulit na apo. Kaya, bago po tayo papalahok ngayon sa salita ng Diyos, ay tayo po muna po ay mananalangin. Kasi po sa isang ganitong gawain, mas maganda pong ipinapasa Diyos natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi po, yan ay salita ng Diyos. Kaya dapat natin ipakatiwala sa Diyos kasi sa lupa pong ito, sa mundong ito, ay meron pong sumisingit. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, yung salita ng Diyos ay tinutukan ng hayop, ng ibon. Na yung ibon pong yon ay simbolo ni Satanas. Kaya kapag ang isang tao po ay natukan niya, natural, hindi po pagkikinabangan ng tao yan. Kasi nga po, natuka. Kaya tayo po ay mananalangin at ipagkakatiwala natin sa Kanya ang Kanyang gawain. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita sa pagkakataong ito. Ikaw po ang manguna sa amin sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, siyang magpatotoo sa aming kalagitnahan. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong titignan sa Biblia, yung sinasabi dito po, ano, sa libro ng 1. Tignan po natin ang sinasabi sa 1. Sa chapter 3, verse ito po, ano, sa 18 and 19. Sa 1:3-19, ganito ang paggatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit tinibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayun, ano po? Ang sabi po, yung ilaw po, wala pong iba kundi si Jesus. Tingnan po natin dito sa chapter 9. Ito lang. Ano po nakalagay? Basahin natin. 1, maybe 5. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Maliwanag po ang sabi ng Panginoong Yesus, ano? Sabi ni Yesus, ako yung ilaw. Kanina daw po siya ilaw. Ang sabi niya, sa sanlibutan. Yung sanlibutan po ay binubuo ng taho. Ano po? Binubuo ng taho. Tignan po natin ang isang talata pa. Ito po. Sa 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa King James Version, sanlibutan po itong nakalagay doon. Pero dito po sa hawak kong Bible, Poimen, ang nakalagay, sangkatauhan. So, ibig sabihin, tao po yun. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus po yun. One and only Son. Upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo po yung sinasabing sanlibutan. Dito po sa 1:3:19, anong nakalagay? Ulitin na natin, ano? Ganito ang paggatol ng Diyos. The judgment day of God. Paano po? Naparito sa sanlibutan ang anak ng Diyos. Ito po, ulitin natin. Ganito ang paggatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw. Naparito sa sanlibutan si Jesus. Ngunit tinibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Yun naman pong dilim. Tignan natin, ano? Sa libro ng Gawa, chapter 26, ng kausap po ni Jesus Christ, si Apostol Pablo, nang italaga niya po bilang kanyang apostol sa kanyang panahon. Ito po, ano? Sa chapter 26, verse 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16, tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusubo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at babalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar na kasama ng taong ginawang banal ng Diyos. Ayun po, ano? Yung liwanag at dilim, dito po natin makikita yung kahulugan. Yung dilim kay Satanas. Sabi ni Jesus kay Pablo, mula kay Satanas tungo sa Diyos. Mula sa dilim tungo sa liwanag. Balikan po natin yung 1:19. Ano pong sabi? Ganito ang paggatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan si Jesus, ang ilaw. Ngunit inibig pa ng Diyos, inibig pa ng mga tao ang dilim. Inibig pa ng mga tao si Satanas kaysa liwanag, kaysa Diyos. Para lang po makita ninyo, wala po akong binabawas, wala akong dinadagdag. Kaya gumagamit po tayong ibang verse para makita nyo po yung liwanag o yung dilim. Kung kanino po sinisimbolo yon. Ano po? At saka yung liwanag o ilaw. Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Yung po palang nasa kadiliman, kaya ayaw nilang lumapit sa ilaw kay Jesus, kasi po yung gawa nila ay masama. Ayun po, ano sabi? Mahayag ang kanilang mga gawa. Ano pong mahayag? Yung kanilang gawa. Bakit ayaw nilang lumapit sa ilaw kay Jesus? Kasi po ang ginagawa nila, yung gusto ni Satanas. Ayaw po nilang mabago ang kanilang buhay. Kasi po, limbawa, bigyan ko yung halimbawa. Sa buhay nating ito, limbawa, sasabihin nyo, mahirap ang buhay. Anong gagawin ngayon? Para makasurvive, anong gagawin? Maghanap buhay ka na madali kang kumita para ka mabuhay. May katwiran na kapag daw mahirap ang buhay, sa patalip kumakapit.
Yung iba naman, sa Bombay kumakapit. Oh. Kahit gawang masama, para makasurvive, ang pamilya, doon kakakapit sa masama. Ngayon, pag dumating sa iyo yung liwanag ni Jesus, o dumating sa iyo si Jesus, may nangaral is about Jesus, tungkol sa liwanag, anong katwiran ng isang tao? Mamamatay kami sa gutom. Yon. Ibig sabihin, yung taong nandun sa ganong kalagayan, sila yung nasa kadiliman. In the day of judgment, kasi judgment na po yung pinag-uusapan dito eh. Ganito ang paghatol ng Diyos. Yun, nasa dilim, sila po ang aatulan ng Diyos. Pero hindi pa sila aatulan ngayon. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa lupa. Gumawa ka ng masama hanggang gusto mo. Hindi ka aatulan ng Diyos. Pero, tandaan niyo po, hindi ka aatulan ng Diyos, pero nakakapit na sa iyo yung atol. Tingnan po ninyo. Sa 18, hindi naatulang ng parusa ang mga sumasampalataya sa anak. Yes po. Ngunit tinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sino po yung kaisa-isang anak ng Diyos? Yun po yung ilaw. Ang sabi ni Juan sa 19, naparito sa lupa. Sa piling natin, sa ating mga tao. Anong layunin? Magdala ng ilaw. Yun nga po, dahil sa kahirapan ng buhay, hindi siya makuha, ayaw niyang umalis doon sa comfort niya, kanyang kinalalagyan. Masama man yon ang katwiran, hindi kami mabubuhay, magugutom ang pamilya ko. Oh. Pag inabot ka ng kamatayan at hindi ka umalis dyan, yun, doon ka palang aatulan ng Diyos. Pero hanggat nabubuhay ka, hindi ka aatulan ng Diyos. Basahin pa natin yung 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po. Hindi tayo atulan ng Diyos hanggat nandito sa lupa. Ano man ang sama natin. Pero pag dumating yung kamatayan, nandiyan ka pa rin. Sabi ko nga po sa inyo, para makasurvive, mabuhay, siyempre, alimbang yung si money. Kaya ko po ginawang alimbawa yung droga. Bakit po? Sa kalakaran yabot mo lang sa kalbilang kamay. May 50 pesos ka na. Nagapot ka lang. O hindi po ba easy money yan? Easy money. Pero ano naman ang dulot nun? Yung droga. Kasalanan. Bakit? Bisyo po yun Bisyo. Tingnan natin ang Biblia pa rin. Ang sabi ni Apostol 1, dito sa unang 1, chapter 2, verse, basahin natin. Mula sa 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yung po pala sanlibutan tinutukoy ni Juan dito, material things na nakikita natin sa ating paligid. Material things. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan ang pagnanasa ng laman. Ibig sabihin po, itong katawan natin, katawan ninyo, katawan nating lahat. Siya po ang ating pinaliligaya.
Hindi po ba pag tumitira ka ng Shabu, ano sinasabi? Heaven. Pag ano na siya, malakas na ang tama. Hindi po ba ganon? Ako hindi naman ako nagsyabu, pero naririnig ko po yan sa mga tumitira. Kapag nakahay na sila, para silang si Superman. Alam niyo po sa Amerika, marami na po na aksidenteng ganyan. Kapag high na sila, akala mo si Superman, lilipad, patay. Nangyayari po yan sa Estados Unidos, ano? Ewan ko dito kung meron na pong ganon. Usually sa Amerika po madalas mangyari yan. Anong sabi? Sa 16, ng lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata. Ito po yung nagbibigay, halimbawa yung mga material things. Cellphone. Ano pa ba? Yung ibang mga gadget na lumilitaw ngayon. Anong sabi ng mga kabataan? Gusto ko yan. Gusto ko magkaroon yan. Saan po nasasadlak ang kabataan? Prostitusyon. Para lang magkaroon ka ng ganyan. Noong araw po, naalala ko po sa isang university noon, ewan ko gaano katotoo. Pag nagagis ka ng 50, or kaya nagagis ka ng piso, meron pong katumbas na pera yun. Yung dumadaan na babae, kung dinaklot niya po yung piso or dinaklot niya yung 50, meron pong katumbas na halaga yan. Eskwelahan po ito university. Sipin niyo po, nasa university. Alam niyo po, madalas nangyayari yan doon sa mga gusto makatapos ng pag-aaral na wala pong pera. Sa kagustuhan pong makatapos, yun po ang sugal. Kaya meron naman pong medyo, sabihin na natin ano ang buhay. Yun po yung mga ginagawa nila. Pag inagis po yung piso or inagis yung 50, nung araw may 50 pa eh. Yung coins na 50. Kung dinaklot niya yung 50 or dinaklot niya yung 100, ibig sabihin may katumbas na pera yan. Pero, sasama ko doon sa nagagis. Hindi naman po lalagyan dadampot doon babae. At yun ay kalakaran niya. Alam na yon kung sino. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong eskwela yun. Yun po yung naging ugali para lang makatapos yung mga salat sa pera. Ang katwiran nila, meron pang ganyan nung araw, sabi nila, nagpuputa na rin ako, isang lalaki lang siya nagpuputa. Yung alam niya, meron siya makukuha pera nasa kanyang pag-aaral. Habang nag-aaral siya, nagpuputa siya doon sa isang lalaki lang po. Hindi ko kani-kanino. Pagkatapos nga naman, stop na, tapos na eh. Pwede na siya maghanap ng mas magandang hanap buhay. Nangyayari po nung araw yan. Yan ay mga bagay na nagpapasaya ng laman ng mata. Kaya ang payo ni Juan, huwag niyong ibigin ang mga bagay na ito. Ano pa? Ang pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito, hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito po yung mga katahasan sa buhay. Yung mapagmalaki. Yan, yung pagmamalaki sa buhay. Alam niyo po yung tao, yung makahawak lang ng konting pera. Nung araw kasi, nung nagtatrabaho po ako sa Baguio ko nakatira, hindi po ang trabaho ko. May nakasama po din ako sa buhay noon na
nung magkaroon na ba ng konting pera lang, yung parang umangat ng kaunti, nagbabago rin po ang ugali. Ang sabi nga ng iba, nagbago na. Yun po, yung sa buhay mo, para maging parang mayabang ka, mapagmalaki. Kasi nga, medyo umangat ka ng kaunti. Ayan. Yan po ang sinasabi ni Juan, na bagay na sanlibutan. Na maigpit naman sinasabi ni Juan, huwag niyong. Ibig sabihin ng huwag, inuutosan po tayo ni Juan, huwag. Yung salitang huwag, o tingnan nga natin kung ano sinabi ni Juan. Ito, sa 15, ano? Unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin. Anong unang tirada ng salita? Huwag. Pag sinabi ni Juan na huwag, si Juan apostol ni Kristo, lingkod ni Kristo, at si Kristo naman anak ng Diyos. Kapag sinabing huwag, kung meron kang pagmamahal sa Diyos, yung salitang huwag yun, igalang mo. Kasi po, salitang pautos yun. Para kang inutosan ng lingkod ng Diyos na huwag mong gawin yan. Kapag ginawa mo, anong katumbas nun? Natural. Merong ano yan. May katumbas yan. Sinabi nga huwag eh. Tapos nilabag mo pa yung gusto ng Diyos. Na salita ng Diyos. Oh. Merong katumbas yan. Po. Hindi obra yung... Labas natin yan. Ano yan ba? Huwag mong ipipilit yung gusto mo. Kasi yung nilalabanan mo na, hindi na yung sumulat. Kundi yung Diyos mismo ang kinakalaban mo. Kasi nag-uutos ng ang Diyos sa pamamagitan ni Juan. Tapos ipagpapatuloy mo pa. Si Pedro, pero siya sinabing ganyan eh. Tingnan natin yung salita ni Pedro. Sa chapter 4, tingnan po natin ano sinabi ni San Pedro. Ito. Unang Pedro, chapter 4, verse 3. Sapat na panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauumalingan ng mga hentil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano sabi ni San Pedro? Sapat na panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauumalingan ng mga hentil. Sa Biblia po, pag sinabing hentil, meron po kategory ang hentil. Tingnan natin yung kategory ng hentil. Sa Galatia, praise the Lord, ano po? Tingnan natin, ano? Yung hentil. Ito, ano? Ang sabi ni Santiago, Galatia chapter 2, verse 15. Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Ano po yung hentil? Makasalanan. So sabi ni Pedro, balikan natin yung sulat ni Pedro. Unang Pedro 4:3. Sapat na panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauumalingan ng mga hentil. Bagamat tayo pong mga Pilipino ay sakop ng mga kahentilan. Sa Bible po, dalawa lang ang tao.
Kung hindi ka Hudyo, entil ka. Tayong mga Pilipino, doon po tayo pasok sa mga entil. Ano daw tayo? Makasalanan. Kaya ang payo ni Pedro, kapag narinig mo na ang aral ni Jesus, anong ibig sabihin? Stop. Into. Kung ano man yung kinaumalingan natin, into ka. Yun ang sabi ni Juan, wag. Ibig sabihin, wag ka nang magpatuloy. Ganun lang po kasimple ang pag-unawa ng Biblia. Napakaliwanag po naman eh. Kaya pagdating ng araw, aatulan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng ginawa mo. Narinig mo nga salita ng Diyos, narinig mo salita ni Jesus, narinig mo salita ng mga apostol sa Biblia. Bakit tayo mo pang magbago? Anong katwiran mo? Mamamatay ang pamilya ko. Hindi po solusyon yung katwiran yung yan. Noong araw, meron po nagsabi sa akin, alam mo, pastor, sabi niya, ayaw ko naman talagang magbenta ng shabu. Droga. May anak siyang bata. Baby. Sabi ko, di mamulot ang basura. Ngayon, kung dito ka mamumulot sa lugar niyo, mahiya ka. Di lumayo-layo ka. Yung walang makakakilala sa'yo. Bakit ko nasabi yun? Kasi sabi niya, wala akong pinag-aralan. Bakit yung iba nabubuhay sa basura? Di ba katwiran, may pera sa basura? Meron po akong alam na ang hanap buhay sa basura. Basura nga. Pero, walang sweldo ha. Sumasama lamang sa basura. Pero, may pera. Isipin niyo po yung ganong sitwasyon. Nabubuhay sila. Nairaraos yung pamilya sa basura. Walang sweldo yun ha. Nakikipamasura lang. Oh. Kaya sabi ko doon sa nagsabi sa akin na ayaw niyang magbenta ng droga. Wala. Easy money. Sabi ko nga po sa inyo, iabot mo lang. May 50 pesos ka na. Nagaputan lang kayo. Inabot mo, yung droga, inabot sa'yo, may pera. Pero may 50 pesos ka na. Kanya nga lang, pag mamalasing ka, pag nahuli ka, or maybe, natokan ka, wala na, paano ka pa magbabagong buhay? So, yan po ang paghatol ng Diyos. Dahil inibig pa nila ang kadiliman kaysa liwanag. Ayaw nilang lumapit sa liwanag kasi masama ang kanilang gawain. Gusto niyo po bang mabuhay sa ganon? Nanggang abutin kayo ng kamatayan, nasa kalagayan pa rin kayong ganon. Masama ang inyong ginagawa. Actually, wala naman pong masama talaga eh. Kasi lahat naman tayo masama eh. Kahit ako, hindi po ako naghuhukom. No? Lahat tayo. Sabi nga ni Pablo, lahat tayo. Hindi niya sinabing, kayo lang ha. Hindi ako kasali. Pati siya, sabi niya, ako nga yung pinakamasama sa lahat ng masama. Kasi po, iba yung ginagawa ni Pablo nung panahon siya pa po si Saulo. Mamamatay tao siya at ang pinapatay niya po, di basta-basta mga halagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi naman ni Pablo, nagawa ko lang yun sa kawalan ng pananampalataya. Dahil wala siyang paniwala kay Jesus,
Kaya yung mga alagad ni Jesus, pinapatay niya. At yun ay nasulat si Esteban, the first martyr in the Bible. Pero nung tawagin siya ni Jesus, na baligtad, siya ngayon ang hinahanting ng kanyang kasama, na dating kasama niya upang hanapin yung alagad ni Jesus, upang patayin. Ngayon, siya na ngayon ang hinahanting. Kasi nga po, nang tawagin siya ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Balikan natin. Ito ang bilin ni Jesus sa kanya, nang italaga siyang bilang apostol. Maliwanag po ang salita ni Jesus sa kanya. Dito sa 26 ng Gawa, verse 18. Ganito ang sabi niya, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibabalik sa Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng taong ginawang banal ng Diyos. Ayan. Nang inatasan niya, anong atas kay Pablo? Yung nasa kadiliman, dalhin mo sa liwanag. Yung naging Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Paano mo madadala yung tao sa Diyos? Paano mo madadala yung tao sa liwanag? Pangaralan mo! Kaya nagsimula si Pablo ng pangangaral. Kaya nung nangangaral na siya ngayon na naging wanted. Yung dati niyang kasamang mamamatay tao, siya ngayon ang inahanting para patayin. So, habang nangangaral siya, anong sabi ni Jesus? Sabi sa 16, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Udyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Kaya kahit anong gawin nila, lagi pong ligtas si Pablo. Kasi nga, binakura siya ng Diyos. Paano siya magagalit kung antimano, sinugod, pinatay na. Kaya nakapangaral pa po si Pablo. Nakapagtayo ng iba't ibang iglesia sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon lang po, kung babasahin yung buong Biblia, si Pablo ang maraming itinayong iglesia kaysa sa mga ibang apostol. Kasi po yung journey ni Pablo ay malawak. Yung journey ng mga Udyo, sila Pedro, sa mga Udyo lang. Hindi gaya ni Pablo. Malawak ang kanyang ministry. Kaya marami siyang naitayong mga iglesia sa iba't ibang lugar. Ano po? Diyan hanggang dumating ang panahon na dumating na yung takdang buhay niya. At least, dumating yung takdang buhay ni Pablo, masasabi niyang sa Diyos, yes sir, mission accomplished. Si Pablo, mission accomplished. Paano tayo? Ikaw kaibigan nanonood ng video ito. Pagdating kaya ni Jesus, pwede mo sabihin, yes sir, mission accomplished. O baka pagdating ni Jesus, nagkakamot ka ng hulo na wala ka namang kinakamot. Kasi. Hindi ba ganyan ang ugali ng tao? Pag naaktuhan siya, akala mo nangangati yung ulo. Hindi po ba gano'n? Ano, pagdating ni Jesus, nangangamot ka ng ulo? Hindi po nakukuha sa kamot ng ulo si Jesus. Maliwanag ang nakalagay sa Biblia. Kaya para sa akin, kung ako lang ang tatanungin ninyo, mas mabuting isuko na po ninyo ang buhay nyo kay Jesus. Naparito ang ilaw. Yun po si Jesus. Sa 9:5 ng 1. I am the light of this world, sabi ni Jesus.
Sa 9:18, inulit po yun eh. Tignan natin kung makita natin. Kasi po, wala naman akong, kaya na sinasabi ko, hindi ako gumagamit ng kodiko. Hindi rin ako gumagamit ng footnote. Wala, ito lang. Kaya kung minsan, naghahanap pa po ako, Hindi ako kagaya ng iba, meron pa cellphone na, isang pindot lang. Nandun na yung gusto nila. Yung iba naman, meron dalang papel, may dalang notebook, nakasulat na. Kumbaga naka-itemize na. Ako hindi po. Tignan natin, Meron po kasing sinabi si Jesus na kung sa sandali po. Tsaka lang tayo na sinabi ni Jesus na ang lumalakad sa liwanag, hindi ko po na yung sinabi niya, inulit niya kasi yung ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang nakalagay doon ay hindi ka na lalakad sa kadiliman. Ganon pong eksakto nakalagay, na sabi ni Jesus, yung naniniwala sa kanya, sumasampalataya, hindi na lalakad sa kadiliman. Kasi po, siya nga yung ilaw. Kumbaga, yung paglakad mo, may ilaw na. Hindi lang natin makuha kung na sabi doon, inuulit ko, sabi niya, pag-ulit yun eh. Doon sa sinabi niya dito sa 9:5 na habang ako'y nasa sanlibutan, okay? Ito, biyaya ng Diyos, nakita natin, nasa chapter 8 po pala, ng 1 sa 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Dati nasa kadiliman ka, nang isinuko mo ang buhay mo sa ilaw kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Sino ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So maliwanag po, Kaya kung hindi nyo pa sinusuko ang inyong buhay kay Jesus, panahon na upang isuko ang buhay ninyo kay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi po, kaya siya pinadala dito sa ating mundo. Tandaan nyo po, hindi po siya taga-mundo. Taga-langit siya. Pinadala lang dito sa lupa. Upang tayo po kasi nasa lupa, nasa kapangyarihan ng masama ni Satanas. Panguli. Tingnan natin. Sa unang 1, 5:19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kita nyo po. Lahat. Wala nang natira. Lahat ng nasa sanlibutan. O sino po yung tinutukoy ni Juan? Di tayo.
nasan daw tayo? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya ang tao po, kahit gusto niyang magbago, wala. Pwede ka lang mabago pag isinuko mong buhay mo kay Jesus. Kasi hindi papasok si Jesus na isinuko mo ng buhay mo sa Kanya, lumalakad ka pa sa kadiliman. Ibig lang sabihin, sinungaling si Jesus. Kung paano sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Tapos, makikita ka, lumalakad ka pa sa kadiliman. Anong sasabihin ng tao? Sa pamamagitan mo, napapaya si Jesus. Sa tingin mo, pagbabalik ni Jesus, isasama ka niya sa kanyang kaharian. Kung puro kahiyan ang dulot mo sa kanya. Kahit yung tatay mo yan nanay mo, dulutan mong malaking problema. Anong mapapala mo? Di ba kabiguhan? Mabibigo ka. How much more kung mabigo ka sa harapan ng Diyos. Kaya bago sana dumating ang panahon na iyong kaibigan ng paghatol ng Diyos, sana nakasuko ka na kay Jesus. Mas mabuti pong nabubuhay kang may Kristo sa buhay kaysa nabubuhay kang wala kang Kristo sa buhay. Bakit po? Sabi ni Jesus, 1:16, second paragraph, iwalay sa akin, wala kang magagawa. Kahit anong talino mo, kaibigan, kahit na ikaw pa yung pinakamayaman, kahit lahat ng kayamanan ng mundo, mapa sa kamay mo. Marcos 8, kung mapapahamak naman ang buhay mo, o mapapahamak ang kaluluwa mo. Anong silbi ng kayamanan ng mundo? Anong silbi? Lahat ng yan mapa sa iyo. Kung ang kapalit naman ito ay ang kapahamakan mo sa apoy ng impyerno. Si Jesus lang ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. Tandaan po ninyo yan. Maliwanag ang sabi ni Jesus. Iwalay sa akin, wala kang magagawa. Tandaan nyo po yan. Sana, bago dumating yung judgment day ng Diyos, sana, naisukunan niya po ang inyong buhay kay Kristo. Sapagkat wala tayong magagawa. Gaya ng kanya sinabi. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon nito. Sa liwanag ng iyong pagtuturo, tulungan mo po ang mga nanonood ng bidyong ito, nakikinig ng bidyong ito, mga nasira ng bidyong ito. Buksan mo po ang kanilang unawa, ang kanilang puso, ang kanilang isip. Kung sila nabubuhay pa po sa sanlibutan, nabubuhay pa rin sila sa kapangyarihan ng dyablo, yung iligtas po sila, Panginoon Diyos. Kaya nga meron pong pag-aaral ng iyong salita upang ang tao po ay mabago ang buhay. Salamat po, aming Diyos, kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung meron man po sakit, karamdaman, iyong pagalingin po sila. Sapagkat sa iyo ay walang imposible. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Alam niyo po, kaibigan, lagi ko sinasabi ito. Like and share. Kayong mga nasisira ng video ko, hindi naman po masama ang sinasabi ko. Nagbabasa po ako ng poemen, ang Biblia ng mga pastor. Mas magandang i-share na po yung salita ng Panginoon ayon sa poemen. Kesa naman nagpo-post po kayo kung ano-ano lang na wala naman pong spiritual na kahulugan. Ano po? At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Kung bakit sa ibang mga programa, nagsusubscribe kayo, pero wala namang kabuluhan.
di mag-subscribe na po kayo tungkol po sa salita ng Diyos. Di ba? Mas maganda ang salita ng Diyos ang tangkilikin ninyo. I-share nyo na po, i-share ang aking video. Ayun na, share, mag-share din po kayo. So hanggang dito na lamang po, ang ating munting video. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programa, ang kasaysayan ng hiwaga. Bakit may hiwaga? Di manood po kayo ng video ko. Ganun lang po kasimple yun. God bless us all. Bye-bye!